Kuya Bok Stories. Ang istoryang ito ay tungkol sa pamilyang Perez at ang kanilang pakikibaka sa hirap ng buhay sa tabing dagat. Sa kabila ng kakulangan at mga pagsubok na dumarating araw-araw, pinipilit nilang manatiling buo bilang pamilya. Dito makikita ang pagmamahal ng magulang, sakripisyo ng bawat anak at ang kanilang pag-asa na balang araw, unti-unti nilang mararating ang mas magandang buhay, habang pinapanday ang kanilang mga pangarap at kinabukasan. Kabanata 1. Simula ng buhay sa tabing dagat. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa silangan at ang liwanag nito ay humahaplos sa maliit na baryo sa tabing dagat. Sa isang kubo na yari sa pawid at kahoy, nagigising ang pamilyang Perez sa simpleng umaga. Si Rosa Perez, ang ina, ay abala na sa paghahanda ng agahan. Habang nagluluto ng kanin sa maliit na kalan, sinisiguro niyang may sapat para sa 3 anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahagyang ngiti pa rin na tila nagsasabi sa mga anak, "Kaya natin ito." Si Juan Perez, ang ama, ay tahimik na nag-aayos ng lambat para sa pangingisda. Masama man ang panahon, pinipilit niyang kumita para sa pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, ramdam ang bigat ng hirap na dala ng kakulangan sa baryo. 3 anak nila ang unti-unting bumangon. Ella, 16, responsable at maingat, palaging nag-aalaga sa kapatid. Dario, 14, masayahin at pabibo, minsang nagiging dahilan ng abala sa bahay. Sophie, 12, tahimik at sensitibo, palaging nakatingin sa dagat na tila may hinahanap. Ella, bilisan mo na ang tubig, matutuyuan tayo, sigaw ni Rosa habang abala sa paghuhugas ng pinggan. "Oo ma," sagot ni Ella habang binubuhos ang tubig sa timba. Huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi madali ang buhay nila, ngunit pinipilit niyang maging matatag para sa pamilya. Dario naman ay tumakbo palabas, dala ang lumang bola. "Tingnan mo Ella, kaya ko nang ipasa sa ilalim ng puno," sigaw niya sabay tawanan. Si Sophie ay nanatiling nakaupo sa veranda, pinagmamasdan ng dagat. Ang bawat alon ay tila may dalang kwento, at siya ay palaging nangangarap na balang araw ay magiging mas maayos ang buhay nila. Habang abala si Rosa sa kusina, ang amoy ng sinangag at ginisang gulay ay kumalat sa maliit na kubo. Tahimik na nakaupo si Juan sa gilid ng pintuan. Hawak ang lambat na may ilang butas na kailangang ayusin bago sila pumalaot sa dagat. Hindi siya nagsasalita, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng iniisip niya. Bawat araw sa dagat ay laban sa gutom, laban sa ulan, laban sa kahirapan. "Ma, may bago ka bang ulam?" tanong ni Dario sabay higop sa kanyang inuming tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng sigla, maski ramdam ng iba ang kakulangan sa hapag. "Walang bago anak, pero sapat para sa atin," sagot ni Rosa. May ngiting pilit at may bahagyang lungkot sa mata. Ella, habang naghuhugas ng pinggan, ay hindi maiwasang huminga ng malalim. Alam niyan ang bawat araw ay parang ulan na dumarating at walang tigil. "Dapat nating pagtulong-tulungan," bulong niya sa sarili. Sa labas ng kubo, si Sophie ay patuloy na nakatitig sa dagat. Halos ba nakikita niya ang hinaharap sa mga alon? Hinaharap na hindi patiyak, ngunit puno ng pangarap. "Sana balang araw, maging maayos min ang lahat," bulong niya, habang pinapakinggan ang tunog ng mga alon na parang kumakaway sa kanya. Biglang sumiklab ang maliit na sigawan mula sa kalapit na kalsada. Lumabas si Juan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang mga bata sa baryo na naglalaro. Nagtatawanan habang siya ay naiwan sa bigat ng responsibilidad. Hindi niya maialis ang isip niya sa kakulangan ng pera at sa pangarap na mapag-aral ang kanyang mga anak. "Ella, Dario, Sophie, bilisan niyo! Kailangan nating maghanda para sa pagpunta sa palengke." Sigaw niya sa malumanay, ngunit may urgency. Alam niyang bawat oras na mawawala ay maaaring makasama sa kanilang pang-araw-araw na kita. Sa palengke, ramdam ang hirap. Ang presyo ng isda ay pataas at may mga oras na kailangan nilang bumalik sa dagat kahit pagod na pagod. Dito lumalabas ang bawat sakripisyo ng pamilyang Perez. Hindi lang sila nakikipaglaban sa kahirapan, kundi sa sistemang tila hindi patas, sa mga taong mas sanay na sa pribilehiyo, at sa bawat pagkakataong tila nawawala ang pag-asa. Ngunit sa kabila nito,
may mga sandali rin ng tawanan at ligaya. Sa bawat ngiti ni Dario habang naglalaro sa gilid, sa bawat halakhak ni na Ella at Sophie, kahit sandali lang, nakalimot sila sa bigat ng buhay. Ito ang maliliit na tagumpay, mga sandaling nagpapaalala sa kanila kung bakit dapat nilang ipagpatuloy ang laban. Habang nagbabalik sila sa kubo, dala ang kaunting kita, dama ni Juan ang pagod, ngunit may liwanag sa puso. Ang bawat hakbang patungo sa bahay ay paalala na kahit mabagal ang pag-usad, hindi sila sumusuko. Pag-uwi nila sa kubo, dala ang kaunting ani sa palengke. Agad na nag-ayos si Rosa ng pagkain. Ang amoy ng pritong isda at kanin ay nagbigay ng kaunting aliw sa pagod ng bawat isa. Salamat ma at pa, sabi ni Ella habang tumutulong sa paghahain. Salamat anak, sagot ni Rosa. May ngiti sa labi ngunit ramdam pa rin ang pagod sa mata. Si Dario ay agad na tumakbo palabas, dala ang bola. Tingnan nyo, nakahanap ako ng bago sa gilid ng kalsada, sigaw niya, sabay tawa. Dario, huwag ka na masyadong malayo, babala ni Juan. Habang sinusubaybayan ang bawat galaw ng anak, si Sophie ay nanatiling nakaupo sa veranda, nakatitig sa dagat. Bakit parang laging mahirap ang lahat? Bulong niya sa sarili. Bakit hindi sapat ang ating pagsusumikap? Ang buhay sa baryo ay tahimik, ngunit puno ng pakikibaka. Ang bawat pamilyang Perez ay may kanya-kanyang paraan ng pagtulong sa isa't isa. Sa gabi, kapag ang buwan ay sumisilip sa ibabaw ng dagat, nagkakatagpo sila sa maliit na sala. Dito nila ibinabahagi ang mga nangyari sa araw na iyon. Tawanan, pagkagalit, at minsan, maliliit na tagumpay. Ella, alam kong mabigat sa iyo ang lahat, sabi ni Rosa habang hawak ang kamay ng panganay. Pero tandaan mo, bawat araw na lumilipas, mas malapit tayo sa pangarap natin. Si Juan naman ay tahimik, ngunit ramdam ng mga anak ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi madali anak, sabi niya. Pero kaya natin, basta magkasama tayo walang mawawala. Sa gitna ng simpleng hapunan, may mga sandali ng katahimikan. Ang dagat sa labas ay kumikindat sa buwan, parang nagpapaalala sa kanila ng mas malawak na mundo na naghihintay sa kanila. Sa kabila ng hirap, bawat isa sa pamilyang Perez ay may pag-asa na balang araw. Ang kanilang pagsusumikap ay magbubunga ng mas magaan na buhay. Kinabukasan, maagang bumangon ang pamilyang Perez. Ang araw ay malamig, ngunit ang amihan mula sa dagat ay nagdadala ng bagong pag-asa. Si Ella ay nagmadaling magbihis para sa paaralan. Alam niyang kailangan niyang magpakita ng kasipagan para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang bawat hakbang patungo sa paaralan, parang paalala na hindi siya pwedeng sumuko kahit na mahirap ang buhay nila. Dario naman ay abala sa pagtulong sa ama sa paghahanda ng lambat. Pa, kaya natin ito, sabi niya habang sinasabi sa sarili, maski alam niyang maraming hamon ang darating. Si Sophie ay tahimik na nagmamasid sa mga alon. Ang bawat alon ay tila may dalang mensahe na sinasabi sa kanya na balang araw, hindi na mahihirapan ang pamilya nila. Ngunit alam niyang kailangan nilang magtiyaga. Sa paaralan, ramdam ni Ella ang kakulangan ng kagamitan kumpara sa ibang estudyante. Pero sa halip na malungkot, pinipilit niyang maging matatag at mag-focus sa pag-aaral. Ang guro ay napansin ang sipag at determinasyon niya. Ella, magaling ang iyong ginawa sa proyekto, sabi ng guro, at kahit maliit na papuri, nagbigay ito ng pag-asa sa kanya. Dario ay nagulat nang makita na maraming bata ang may bagong sapatos at bag. Kahit na naiinggit, napilitan siyang ngumiti at tulungan ng mga kaibigan sa laro sa labas. Masaya na ako basta magkasama kami ng kapatid ko at ng bunso, bulong niya sa sarili. Si Sophie ay nakatayo sa gilid, nanonood sa mga bata na naglalaro. Baka balang araw, makakamit din namin ang mas maayos na buhay, bulong niya, habang hawak ang lumang notebook kung saan sinusulat niya ang kanyang mga pangarap. Pagbalik nila sa bahay, dala ng bawat isa ang kanilang mga karanasan at natutunan. Ang pamilyang Perez ay nagsama-sama sa hapagkainan, nagbahagi ng kwento, tawanan, at minsan ay luha. Ramdam ng bawat isa ang hirap, ngunit ramdam din ang pagmamahal at suporta. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa veranda at pinagmamasdan ng dagat, nag-usap ang pamilya. Kahit mahirap ang buhay, hindi tayo susuko, sabi ni Juan.
Tama po pa, sagot ni Ella. Magtiyaga tayo, balang araw uunlad din tayo, dagdag ni Rosa. Sa simpleng mga pangarap na iyon, nagsisimula ang pag-asa ng pamilyang Perez. Ang bawat hakbang, bawat sakripisyo ay unti-unting nagiging daan patungo sa mas magandang bukas. Kinabukasan, muli silang nagising sa maingay na dagat. Ang hangin ay malakas at dala ang malamig na simoy na nagpapahiwatig na maaaring maging mahirap ang araw. Si Juan Perez ay nag-aalala habang pinapaghahanda ang maliit na bangka. Kung masama ang alon ngayon, baka wala tayong maani, bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Bawat araw ay laban sa kakulangan ng pera at sa unpredictability ng dagat. Sa palengke, masama ang kanilang swerte. Ang isda ay kaunti at mababa ang presyo. Hindi sapat ito. Paano natin mababayaran ang renta at pagkain para sa 3 bata? Naiisip ni Rosa habang hawak ang kaunting 20 pesos na kinita nila. Si Ella ay nagulat sa kakulangan ng pagkain sa hapag. Ma, pa, sapat ba ito para sa amin? Tanong niya, may halong pag-aalala at pagkabahala. Gagawin natin ang lahat para may makain tayo, anak, sagot ni Juan. Ngunit ramdam ng lahat na mahirap ang sitwasyon. Dario at Sophie ay tahimik. Si Dario ay nadismaya dahil hindi niya mabili ang gusto niyang laruan at si Sophie ay napaluha sa gilid ng veranda. Alam niyang maraming pangarap ang nakatenga sa kakulangan ng pera. Habang papalapit ang hapon, dumating ang masamang balita. May sira ang isa sa mga lambat ni Juan at kailangan nilang bumili ng bagong lubid. Pero wala silang sapat na pera. Napilitan silang umasa sa mga kapitbahay, humingi ng tulong at planong magtrabaho pa ulit sa gabi para kumita. Ang hirap ng buhay ay unti-unting sumasakop sa pamilyang Perez. Ang simpleng hapagkainan ay puno ng tahimik na lungkot. Ang bawat araw ay paalala ng sakripisyo at hirap na hindi madaling malampasan. Sa kabila nito, may kaunting liwanag. Kahit pagod at punong-puno ng problema, pinipilit nilang magkaisa, magtulungan at manatiling buo bilang pamilya. Ang mga pangarap ay parang malalayong alon, hindi pa abot kamay. Ngunit patuloy silang umaasang balang araw ay maaabot din nila ito. Kabanata 2. Mga subok ng pamilya Perez. Muling sumikat ang araw sa maliit na baryo sa tabing dagat. Ngunit hindi dala ng liwanag ang kaginhawaan. Si Juan Perez ay muling naghanda ng bangka, ngunit ramdam niya ang bigat sa dibdib. Ang alon ay mas malapas kaysa sa nakaraan at alam niyang bawat minuto sa dagat ay maaaring panganib sa buhay at kabuhayan. Pa, siguraduhin mong maingat tayo, sabi ni Ella habang pinagmamasdan ng ama. Hindi ko kayo pababayaan, anak. Sagot ni Juan, ngunit ramdam ng lahat ang kaba at takot sa tinig niya. Sa palengke, kakaunti lang ang nakuha nilang isda. Mabilis itong nabili. Ngunit ang kita ay hindi sapat para sa pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan ng pamilya. Kailangan nating gumawa ng mas maraming paraan para kumita. Bulong ni Rosa habang pinagmamasdan ang mga anak na nagugutom. Si Dario ay napilitan na tumulong sa kaibigan ng ama para kumita kahit ilang piso lang. Masaya lang ako kung makakatulong sa pamilya, sabi niya. Maski ramdam ang pagod sa katawan. Si Sophie ay naglakad sa tabi ng dagat, iniisip ang kanilang sitwasyon. Halos maluha siya dahil sa kakulangan, ngunit pinipilit niyang ngumiti para sa kapatid at pamilya. Ang kanyang mga pangarap ay tila lumalaylay sa hangin, malayo at mahirap abutin. Pagbalik sa bahay, napansin nila ang sirang bubong na pumipigil sa ulan. Kailangang ayusin ito bago dumating ang bagyo sa gabi. Kailangan nilang mag-ipon ng kaunting pera at maglaan ng lakas sa pag-aayos, kahit pagod na pagod sa buong araw. Hapong-hapo, nagtipon ng pamilya sa maliit na sala. Alam ko mahirap, anak, sabi ni Juan habang hawak ang kamay ni Ella. Pero kailangan nating magtiyaga kahit minsan ay ramdam nating wala na tayong kakayahan. Dagdag niya, sa bawat araw na dumaraan, ramdam ng pamilya Perez ang bigat ng buhay. Pagkukulang sa pera, pagkakasakit, panganib sa dagat at mga maliliit na problema na tila lumalaki sa kanilang mata. Ngunit kahit ganun, mayroong kakaunting pag-asa sa bawat pagtulong at pag-aalaga sa isa't isa. Isang liwanag na kahit maliit, nagsisilbing gabay sa gitna ng unos. Habang patuloy ang araw,
Ramdam ng pamilya Perez ang bigat ng bawat sandali. Si Juan ay muling pumalaot sa dagat, dala ang luma at bahagyang sirang lambat. Ang bawat alon ay tilang hamon sa kanyang kakayahan at sa kaligtasan ng buong pamilya. Sa bahay, si Rosa ay abala sa paghahanda ng kaunting pagkain para sa 3 anak. Kahit ang kanin ay kakaunti lang, pinilit niyang maging masarap at sapat para sa kanilang pangangailangan. Kailangan nating maging matatag, bulong niya, habang pinagmamasdan ang mga anak na kumakain ng tahimik. Si Ella ay tumulong sa pagbili ng kaunting gulay sa palengke gamit ang natitirang pera. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang marami sa kanyang kaklase ay may bagong gamit, sapatos at bag. Bahagyang naiinggit, ngunit pinilit niyang isipin na mas mahalaga ang bawat hakbang patungo sa pangarap ng kanilang pamilya. Dario ay tumulong sa kapitbahay sa paghuhukay at pagdadala ng mabibigat na kahon para kumita ng ilang piso. Mabilis siyang napagod at halos madapa, ngunit iniisip niya ang kanyang pamilya sa bawat hakbang. Kaya ko ito para sa kanila, sabi niya sa sarili, kahit ramdam ang sakit sa likod at mga braso. Si Sophie ay nanatiling tahimik sa veranda. Ang kanyang lumang notebook ay hawak pa rin, puno ng mga pangarap at kwento. Ngunit ramdam niya ang bigat ng realidad. Minsan ay pila hindi maaabot ang lahat ng kanyang nais. Ang bawat alon sa dagat ay parang paalala ng hirap na patuloy na dumarating. Sa gabi, dumating ang isang bagyo. Ang hangin ay malakas at ang ulan ay tila bumabagsak ng walang tigil. Kinailangan nilang ayusin ang bubong at iligtas ang kaunting gamit na maaaring mabasa. Halos hindi makagalaw ang 3 bata sa sobrang pagod, habang si Juan at Rosa ay halos mawalan ng lakas sa patuloy na trabaho. Hindi madali anak, sabi ni Juan habang tinutulungan si Ella na ayusin ang lumang piraso ng bubong. Alam namin pa, sagot ni Ella, ramdam ang pagod ngunit determinado pa rin. Sa kabila ng lahat, may kakaunting sandali ng tawanan sa gitna ng kaguluhan. Isang tawa ni Dario, kahit pagod at basa sa ulan, ay nagbigay ng munting liwanag sa puso ng magulang. Ngunit alam ng bawat isa, ang susunod na araw ay panibagong hamon, panibagong pakikibaa sa hirap ng buhay. Ang pamilyang Perez ay patuloy na nagtitiyaga, nag-aalaga sa isa't isa, at bumabalik sa kanilang maliit na kubo sa tabing dagat kahit ramdam nila na tila walang katapusan ang kanilang laban sa kahirapan. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, biglang sumakit ang tiyan ni Dario. Si Rosa ay agad na nag-alala at sinubukang gamutin ang anak gamit ang kaunting gamot na natira. Ngunit ramdam niya na kulang ang kanilang kagamitan at ang kanilang kakayahan upang tuluyang magpagaling. "Ma, pamasakit po," sabi ni Dario. Nanginginig ang boses. "Sandali lang anak, tutulungan namin," sagot ni Juan habang pilit pinipigilan ang sarili na huwag maluha sa takot at pag-aalala. Sa gabing iyon, hindi nakatulog ang buong pamilya. Si Ella ay nagbantay sa kapatid, habang si Sophie ay hawak ang kamay ni Dario. Tahimik ngunit ramdam ang kanyang pangamba. Ang bawat oras ay tila paalala na ang kahirapan ay hindi lang kakulangan sa pera, kundi pati sa seguridad at kalusugan. Kinabukasan kailangan pa rin nilang pumalaot sa dagat, kahit pagod at may sakit ang anak. Si Juan ay nagdala ng kaunting pagkain at gamot. Ngunit alam niyang hindi sapat. Bawat hakbang sa bangka ay may halong pangamba at takot. Sa palengke, mas kaunti pa ang kanilang kita kaysa nakaraan. Kailangan nilang ipagpaliban ng ilan pang gastusin para makabili ng gamot at pagkain para kay Dario. Si Rosa ay pinilit ngumiti sa mga anak, kahit ramdam ang bigat sa dibdib. "Kaya natin ito, basta magkasama tayo," bulong niya sa sarili. Si Ella at Sophie ay nagtipo ng kaunting lumang damit at laruan upang ipambili ng kape at tinapay para sa kapatid. Kahit maliit ang tulong nila, ramdam ng bawat isa ang sakripisyo ng bawat miyembro ng pamilya. Sa hating gabi, matapos ang lahat ng pagod at luha, nagtipon ang pamilyang Perez sa veranda, pinagmamasdan ng dagat. Minsan, parang walang katapusan ng hirap, sabi ni Juan, habang tinitingnan ang mga anak na pagod at basa sa pawis. "Tama po pa," sagot ni Ella, may luha sa mata,
ngunit may determinasyon pa rin. Ngunit basta magkasama tayo, kaya natin lampasan ang lahat, dagdag ni Rosa, habang niyayakap ang buong pamilya. Sa gitna ng unos, sakit at kakulangan, nanatili silang buo. Ang pamilyang Perez ay patuloy na lumalaban sa kahirapan. Bawat araw ay isang pagsubok, bawat hakbang ay sakripisyo. Ngunit sa bawat sakripisyo, may kaunting pag-asa. Ang maliit na liwanag na magbibigay daan sa unti-unting pag-unlad sa hinaharap. Kabanata 3, Patuloy na pakikibaka. Muling sumikat ang araw sa tabing dagat, ngunit ramdam pa rin ang bigat ng kahirapan sa pamilyang Perez. Si Juan ay nag-aayos ng bangka habang iniisip kung paano makakakuha ng sapat na isda upang may pagkain at maipambili ng gamot para sa mga bata. Si Rosa ay abala sa kusina, nagluluto ng kaunting kanin at nilagang gulay. Ramdam niya ang gutom sa sarili, ngunit pinipilit niyang umiti para sa mga anak. Kailangan nating magtiyaga kahit masakit sa katawan at puso, bulong niya sa sarili. Ella ay pumunta sa paaralan, dala ang lumang bag at sira-sirang notebook. Napansin niya ang kakulangan kumpara sa ibang estudyante, ngunit pinilit niyang mag-focus sa pag-aaral. Ang guro ay napansin ang sipag at determinasyon niya. Ngunit alam ni Ella na ang kanyang pamilya ay higit pa sa kailangan niya ng tulong sa pag-aaral. Si Dario ay tumulong sa ama sa pag-aayos ng lambat, bagamat ramdam ang pagod sa katawan. Pa, kaya natin ito, sabi niya sa sarili. Kahit alam niyang mabigat ang responsibilidad, sa bata pa lang siya. Si Sophie ay nanabiling tahimik, hawak ang lumang notebook. Nagsusulat siya ng pangarap at munting kwento, maski alam niyang ang buhay nila ay puno ng kahirapan. Ang dagat ay patuloy na nagpapakita ng kanyang lakas at hindi tiyak na kinabukasan. Sa gabi, matapos ang buong araw ng trabaho at paaralan, nagtipon ang pamilya Perez sa maliit na sala. Tahimik sila, ramdam ang bigat ng bawat isa. Ang bawat hakbang at sakripisyo ay tila walang katapusan, ngunit patuloy nilang pinipilit na manatiling buo. Alam ko mahirap alak, sabi ni Juan, habang hawak ang kamay ni Ella. Tama po pa, sagot ni Ella, ramdam ang pagod at pangungulila. Basta magkasama tayo, kaya nating lampasan ang lahat. Dagdag ni Rosa, kahit alam niyang puno pa rin ng unos ang hinaharap. Kinabukasan, mas maaga ang paggising ng pamilyang Perez. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malamig, dala ang amoy ng alat at halumigmig. Ramdam pa rin nila ang bigat ng kahirapan sa bawat galaw at hininga. Si Juan ay muling pumalaot sa dagat, dala ang lumang bangka at lambat na bahagyang may sirang butas. Bawat paghilom ng butas ay paalala ng kakulangan sa kagamitan at pera. Habang naglalayag, iniisip niya kung paano niya matutustusan ang pagkain, gamot at kaunting luho para sa mga anak. Sa bahay, si Rosa ay abala sa paghahanda ng kaunting pagkain at pag-aalaga kay Sophie na may sipon at ubo. Kulang ang gamot nila at kailangan pa rin nilang bumili ng dagdag kahit kaunti lang ang pera. Kaya natin ito, kailangan lang magtiyaga, bulong niya. Ramdam ang pagungulila sa tulong na hindi sapat. Si Ella ay naglakad pa uwi mula sa paaralan. Dala ang lumang notebook at sira-sirang bag. Napansin niya ang iba pang bata sa kalsada, may bagong gamit at sapatos. Bahagyang naiinggit, ngunit pinilit niyang isipin na mas mahalaga ang pagtulong sa pamilya at magpakita ng sipag. Si Dario ay tumulong sa kapitbahay sa pagdadala ng mabibigat na kahon para kumita ng ilang piso. Napagod siya, halos madapa, ngunit iniisip ang pamilya sa bawat hakbang. Kaya ko ito para sa kanila, bulong niya sa sarili. Kahit ramdam ang sakit sa likod at braso. Si Sophie ay tahimik sa veranda, hawak ang lumang notebook. Nagsusulat siya ng mga pangarap, ngunit ramdam niya ang bigat ng realidad. Ang bawat alon sa dagat ay tila paalala ng hirap na patuloy na dumarating. Sa hapon, dumating ang masamang balita. Ang isa sa mga kapitbahay ay nawalan ng trabaho at kailangan nilang ibahagi ang kaunting kita para makatulong. Napilitan silang magbawas sa sariling pangangailangan para sa ibang tao, maski alam nilang mas mahirap ang magiging gabi sa bahay. Sa gabi, habang nakaupo sa veranda, nag-usap ang pamilya. Minsan parang walang katapusan ang hirap. Sabi ni Juan
habang tinitignan ang mga anak na pagod at basa sa pawis. Tama po pa, sagot ni Ella, may luha sa mata ngunit may determinasyon pa rin. Ngunit basta magkasama tayo, kaya nating lampasan ang lahat, dagdag ni Rosa. Sa kabila ng lahat, ang pamilyang Perez ay patuloy na nagtitiyaga. Ang bawat araw ay bagong pagsubok, bawat hakbang ay sakripisyo. Ngunit sa gitna ng hirap, may kaunting liwanag. Ang pagmamahal ng pamilya at ang pangarap na balang araw, unti-unti rin nilang maaabot ang mas magandang buhay. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo sa maliit na baryo sa tabing dagat. Ang hangin ay humahampas sa kubo ng pamilyang Perez at ang ulan ay tila bumabagsak ng walang tigil. Ang bubong ay bahagyang nasira at kailangan nilang mag-ayos agad bago lumakas ang bagyo. Si Juan at Dario ay abala sa panaayos ng lumang kahoy at pawid, habang si Rosa ay tinutulungan si Sophie na lumipat ng mga gamit sa mas ligtas na lugar. Si Ella ay tumulong rin, kahit ramdam ang pagod sa buong araw. Sa kalagitnaan ng gabi, nahulog ang isang malaking kahon ng kagamitan sa lupa, nagdulot ng kaunting gulat at takot sa lahat. "Ingat kayo," sigaw ni Juan, habang tinutulungan ang mga anak na makabalik sa ligtas na lugar. Pagkatapos ng bagyo, ramdam ng pamilya Perez ang pagod at lungkot. Ang kaunting pagkain nila ay nabasa at ang ilang gamit ay nasira. Kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang araw-araw na pamumuhay, kahit alam nilang kulang ang kagamitan at pera. Sa paaralan, si Ella ay nakaranas ng pangungutya mula sa ibang bata dahil sa kanyang lumang bag at damit. Bahagyang nasaktan ang loob niya, ngunit pinilit niyang ngumiti at magpakita ng tapang. "Hindi nila alam ang hirap na aming pinagdadaanan," bulong niya sa sarili. Si Dario naman ay nakaramdam ng sakit sa katawan mula sa sobrang pagtulong sa ama at kapitbahay. Ngunit iniisip niya ang pamilya sa bawat hakbang. Alam niyang ang bawat sakripisyo ay para sa kanila. Si Sophie ay nanatiling tahimik, hawak ang lumang notebook. Nagsusulat siya ng mga pangarap, ngunit ramdam niya ang bigat ng realidad. Ang bawat alon sa dagat ay paalala na ang buhay ay puno ng hamon at walang kasiguraduhan sa bukas. Sa gabi, nagtipon ang pamilya Perez sa veranda. Pinagmamasdan ang dagat na payapa matapos ang bagyo. "Minsan, parang hindi na tayo makakaraos," sabi ni Juan, habang ramdam ang pagod sa katawan at isip. "Tama po pa," sagot ni Ella. "May luha sa mata, ngunit may determinasyon pa rin. Ngunit basta magkasama tayo, may pag-asa pa rin tayo," dagdag ni Rosa, habang niyayakap ang buong pamilya. Ang pamilyang Perez ay patuloy na lumalaban. Kahit paulit-ulit ang pagsubok at hirap, nananatili silang buo bilang pamilya, dala ang munting liwanag ng pag-asa na balang araw ay uunlad din ang kanilang buhay. Kinabukasan, tahimik ang baryo sa tabing dagat. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, dala ang banayad na liwanag na tila kumakaway sa pamilya Perez. Ramdam pa rin nila ang bigat ng kahirapan, ngunit may kakaunting pag-asa sa bawat hakbang. Si Juan ay muling pumalaot sa dagat. Ang lambat ay bahagyang naayos at kahit hindi pa sapat, ramdam niya na may kaunting posibilidad na mas marami silang maiibenta sa palengke. Kailangan lang maging maingat, bawat hakbang ay mahalaga. Bulong niya sa sarili. Si Rosa ay abala sa kusina, nagluluto ng kaunting kanin at gulay. Ngunit sa halip na lungkot, may bahagyang ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang mga anak na tumutulong sa maliit na gawaing bahay. Maliit man ang tulong nila, ramdam ko na unti-unti, kahit kaunti, mas madali ang buhay natin, bulong niya. Si Ella ay nagdala ng kaunting isda sa paaralan upang ibenta sa mga kaklase at sa bawat benta may munting ngiti sa labi. Kahit maliit, ramdam niya ang kakayahan niyang makatulong sa pamilya. Si Dario ay natututo ring magbenta ng gulay sa palengke gamit ang kaunting pera nila. "Hindi ito madali, pero masaya ako dahil nakakatulong ako sa pamilya," sabi niya habang nagbabayad sa maliit na sukli. Si Sophie ay nakaupo sa veranda, hawak ang lumang notebook. Ngunit sa halip na malungkot, nagsusulat siya ng bagong kwento at pangarap.
Baka balang araw makakamit din namin ang mas maayos na buhay. Bulong niya, habang pinagmamasdan ang dagat na unti-unting payapa. Sa gabi, nagtipon ang pamilya Perez sa veranda, nag-usap tungkol sa maliit na tagumpay ng bawat isa sa araw na iyon. Kahit maliit, may naiaambag tayong lahat, sabi ni Juan. Tama po pa, sagot ni Ella, may bahagyang ngiti. Basta magkasama tayo, may pag-asa pa rin tayo. Dagdag ni Rosa, sa unang pagkakataon, ramdam nila ang kakaunting liwanag sa gitna ng hirap. Hindi pa man ganap na unlad, may paunang pakiramdam ng pagbabago. Ang bawat sakripisyo at pakikibaka ay tila nagsisimulang magbunga ng munting pag-asa para sa pamilya Perez. Habang sumisikat ang araw, ramdam ng pamilya Perez ang kakaunting pagbabago sa kanilang araw-araw. Ang lambat ni Juan ay may kaunting mas maraming isda, at kahit kaunti, nagbigay ito ng ngiti sa kanilang muka. Si Rosa ay abala sa kusina, nagluluto ng kanin at gulay, ngunit may mas kaunting pag-aalala sa kakulangan. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na pagkain ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Si Ella ay nakabenta ng taunting gulay at isda sa paaralan. At kahit maliit, ramdam niya na nakakatulong siya sa pamilya. Baka balang araw, mas marami na akong magagawa para sa kanila. Bulong niya sa sarili. Si Dario ay natututo ring magbenta sa palengke at nakatanggap ng kaunting papuri mula sa kapitbahay. Bagamat pagod, ramdam niya ang kakayahan niyang makisa at makatulong. Si Sophie ay nagsusulat sa lumang notebook, ngunit sa halip na malungkot, naglalagay siya ng mga pangarap at munting plano para sa hinaharap. Baka balang araw, hindi na mahirap ang buhay natin. Bulong niya habang pinagmamasdan ng dagat. Sa gabi, nagtipon ang pamilya Perez sa veranda. Tahimik, ngunit ramdam ang kakaunting liwanag sa kanilang puso. Kahit kaunti, may pagbabago, sabi ni Juan habang tinitingnan ang mga anak. Tama po pa, sagot ni Ella, may ngiti sa labi. Basta magkasama tayo, may pag-asa pa rin tayo. Dagdag ni Rosa. Sa unang pagkakataon, ramdam nila ang unti-unting pag-usad sa buhay, kahit na maliit at hindi pa ganap. Ang bawat sakripisyo at pakikibaka ay nagsisimulang magbunga ng munting tagumpay. Ngunit alam ng pamilya Perez na marami pang pagsubok ang darating at kailangan nilang manatiling buo at magtiyaga. Kabanata 4. Munting liwanag, sumapit ang bagong buwan, dala ang kakaibang simoy ng hangin sa tabing dagat. Para bang may kasamang pangako ng pagbabago ang bawat hampas ng alon. Si Juan ay nagising ng mas maaga kaysa dati. Inayos niya ang lambat na ilang ulit ng punit, ngunit ngayon ay may bago siyang pag-asa. Nakahanap siya ng lumang materyales mula sa kapitan ng barangay na ibinigay mang libre. Kahit luma, mas matibay iyon kaysa sa dating gamit. Juan, baka sakali, mas marami tayong huli ngayon. Sambit ng kanyang kaibigan na mangingisda ring si Mang Temyong. Habang nasa dagat, ramdam ni Juan na mas maayos ang kanyang lambat. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, nakahuli siya ng mas marami kaysa sa karaniwan. Hindi man kalakihan, sapat iyon para may maiuwi at maibenta pa. Sa bahay, tuwang-tuwa si Rosa habang iniluluto ang sariwang huli ni Juan. Masarap to, Juan, matagal na tayong hindi nakakain ng ganito ka-fresh. Ngumiti si Juan, sabay haplos sa balikat ng asawa. Unti-unti, Rosa, unti-unti nating makakaya. Samantala, si Ella ay napatanggap ng papuri mula sa guro dahil sa sipag at galing niya sa pagsusulit. Lumapit pa ang guro at sinabing, Ella, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap. Balang araw, malayo ang mararating nyo. Tumango si Ella. Ramdam ang init ng pag-asa sa kanyang puso. Si Dario naman ay nakatulong magbenta ng isda sa palengke. Kahit maliit lang ang kita, natuwa siya dahil nakadagdag iyon sa panggastos. Pa, ma, nakabenta ako, sigaw niya, habang iniabot ang kinita. Ngumiti si Juan, may halong tuwa at lungkot, dahil alam niyang bata pa si Dario, ngunit pinipilit ng magbanat ng buto. At si Sophie, tahimik pa ring nagsusulat sa kanyang notebook. Ngunit sa halip na lungkot, mga pangarap na ang laman nito
mga kwento ng masayang. Sa gabing iyon, habang kumakain ng hapunan, ramdam ng pamilya Perez ang kakaibang init. Hindi man ganap ang ginhawa, pero naroon na ang maliit na liwanag ng pag-asa. Hindi pa tayo tapos sa laban, sabi ni Juan habang tinitingnan ang kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula na silang bumangon. Kinabukasan, maagang nagpunta si Juan sa palengke para ibenta ang mga nahuling isda. Habang nag-aayos siya ng paninda, nilapitan siya ng isang tindera. Juan, ang lalaki ng mga huli mo ngayon ah. Kung palagi kang makakahuli ng ganyan, baka pwede kitang gawing suki. Ako na bibili ng karamihan para diretsyong ibenta dito. Sabi ng tindera na si Aling Nena. Napatigil si Juan, halong kaba at tuwa ang naramdaman. Sigurado nga Nena? Hindi naman palaging marami ang huli ko. Mumiti si Aling Nena. Basta't may tiyaga ka, tutulungan na rin kita. At least mas may sigurado kang kita. Doon nagsimulang magkaroon ng konting ginhawa. Sa bawat araw na mas maraming huli, si Juan ay nakasisiguro ng benta. Kahit maliit, mas maayos kaysa dati. Sa bahay, napansin ni Rosa na medyo mas kumpleto na ang kanilang pagkain. Hindi na puro asin at tuyo, kundi may gulay, isda at minsan pa'y konting karne. Ramdam niyang mas buhay ang mga bata. Ngunit kasama ng mga pagbabagong iyon, may mga bagong pagsubok din. Isang gabi habang nagbibilang ng kinita, biglang nagsalita si Ella. Ma, pa, gusto ko sanang sumali sa patimpalak sa eskwela. Kaso may bayad para sa costume at gamit. Tahimik si Juan. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Ang kita nila ay sapat lang sa pagkain at kaunting gastusin. Mumiti si Rosa at hinaplos ang buhok ng anak. Huwag kang mag-alala, Ella. Gagawa tayo ng paraan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan nilang magsakripisyo ulit para mapagbigyan ang pangarap ng anak. Samantala, si Dario ay napansin ng isang tinderong lalaki sa palengke. Ayos kang bata, marunong ka magbenta. Gusto mo bang tumulong sa akin tuwing Sabado? May dagdag ka pang kita. Nagliwanag ang mga mata ni Dario. Opo kuya, kahit anong trabaho po. Habang si Sophie naman ay nadiskubre ng kanyang guro. Dahil sa mga kwentong isinulat niya sa notebook, inimbitahan siya na lumahok sa isang writing contest. Ngunit gaya ni Ella, nangangailangan din ito ng gastos, pamasahe at mga gamit. Sa hapagkainan, nag-usap ang buong pamilya. Maraming oportunidad, pero kasabay nito ang maraming kailangang gastusan. Juan, paano nating paghahatian ang kita? Tanong ni Rosa, halata ang pag-aalala. Kung magtitipid tayo, baka kayanin. Pero siguradong mas kakapusin tayo, sagot ni Juan. Tahimik ang mga bata, ayaw dagdagan ang pasani ng mga magulang. Ngunit sa kanilang mga mata, naruroon ang pag-asang sanay kayanin nila. Sa gabing iyon, nagtipon silang magkakapamilya sa ilalim ng liwanag ng lampara. Walang kasiguraduhan, ngunit ramdam nilang nasa yugto na sila ng pagbabago. Yung pakiramdam na kahit mahirap, may direksyon ang bawat sakripisyo. Lumipas ang ilang linggo at tila mas gumagaan ng kaunti ang buhay ng pamilyang Perez. May mas madalas nakita si Juan sa dagat dahil kay Aling Nena at si Dario ay nakakapagdagdag na ng kita mula sa pagtulong sa palengke. Ngunit habang unti-unting gumiginhawa, dumating din ang mga pagsubok na parang unos sa gitna ng dagat. Isang araw, habang nasa paaralan si Ella, tinawag siya ng kanyang guro. Ella, alam kong may kalaban tayo mula sa ibang barangay sa Patimpalak. Kailangan mong maghanda ng mabuti. Numiti si Ella, ngunit halata ang kaba. Hindi niya masabi na wala siyang tamang damit at gamit para sa contest. Samantala, si Sophie ay abala sa kanyang mafakwento. Lumapit sa kanya ang guro at sinabing, may talent ka sa pagsusulat, Sophie. Kung gusto mo, isasali kita sa inter-school competition. Muli, nadagdagan ang pangangailangan ng pamilya. At si Dario, habang masaya sa pagtulong sa palengke, ay minsang umuwi ng pagod at may galos sa braso. Nahulog ako kanina habang nagbubuhat pa. Pero ayos lang, kumita naman ako. Hindi na lang siya nagsalita nang marinig ang buntong hininga ni Juan. Nang gabing iyon, tahimik ang lahat habang nakaupo sa mesa. May isda, may kanin, pero halata ang bigat ng iniisip ng bawat isa. Juan, bulong ni Rosa,
Tatlong anak natin, may kanya-kanyang pangarap. Lahat may kailangan gastusin. Paano natin haharapin? Napatingin si Juan sa kanyang mga anak. Kita niya ang pagod, ngunit higit doon ay ang apoy sa kanilang mga mata. Apoy ng pag-asa. Mga anak, nagsalita si Juan. Mabigat ang tinig. Hindi namin ni nanay niyo payang ibigay lahat ng gusto niyo ngayon. Pero gagawa tayo ng paraan. Kahit papaano, isa-isa nating haharapin yan. Basta't magtulungan tayo, walang imposible. Nagkatinginan ang tatlong bata. Tumango si Ella. Pa, kahit anong damit lang, sasali pa rin ako. Oo nga po pa, dagdag ni Sophie. Hindi naman mahalaga ang mamahaling gamit, basta makapagsulat ako. Si Dario naman, bagamat pagod ay ngumiti. Ako na bahala pa, magtatrabaho pa ako tuwing Sabado, para magpandagdag tayo. Natahimik si Juan at Rosa. Doon nila naramdaman, hindi lang sila ang nagsasakripisyo, kundi pati ang mga anak ay handang makibaka para sa kanilang pamilya. Sa gabing iyon, habang pinapakinggan nila ang hampas ng alon, ramdam nila na ang dagat ay hindi lang saksi, kundi paalala. Sa bawat unos, may lakas na lumalabas mula sa loob ng pamilya. Muling sumapit ang Sabado. Maaga pa lang ay nagpunta na si Juan sa dagat, dala ang lambat na mas maayos na ngayon. Sa tulong ng tiyaga at karanasan, nakahuli siya ng mas marami kaysa sa inaasahan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Dario. Pa, ang dami niyan! Sigaw ng bata, halatang masaya. Ngumiti si Juan, pawisan ngunit may ngiting puno ng pag-asa. Oo anak, sa wakas sulit din ang pagod. Dinala nila ang mga huli kay Aling Nena. Juan, ito ang bayad. Mas malaki ito kaysa sa mga nakaraang linggo, sabi ng tindera habang iniabot ang perang nakabalot sa sobre. Napakagat si Juan sa labi. Halos hindi makapaniwala. Ito na ang pinakamalaking kita nila sa buwan. Samantala, si Dario ay masaya ring nakatanggap ng dagdag na kita mula sa pagtulong sa palengke. Patingnan mo, may pambili na tayo ng notebook ni Ella at pamasahe ni Sophie. Sa bahay, tuwang-tuwa si Rosa. Ngayon ay hindi lang simpleng kulay at isda ang kanilang ulam. Nakabili rin sila ng kaunting karne. Habang inilalagay niya ang pagkain sa mesa, ramdam niya ang kakaibang ginhawa. Juan, tingnan mo, parang ibang-iba ang hapagkainan natin ngayon. Ngumiti si Juan, hawak ang kamay ng asawa. Ito na siguro ang simula, Rosa. Simula ng mas magandang bukas. Si Ella ay nakasali sa patimpalak, kahit simpleng damit lang ang suot niya. Ngunit dahil sa kanyang talento at determinasyon, napansin siya ng guro at ng hurado. Hindi niya man nakuha ang unang gantimpala, binigyan siya ng parangal bilang pinakamasipag at inspirasyonal na alahok. Si Sophie naman ay nagwagi sa writing contest ng paaralan. Kahit lumang papel at lapis lang ang gamit, lumutang ang kanyang galing sa pagsulat. Nakaabot ang kanyang kwento hanggang distrito at binigyan siya ng libreng mga notebook at lapis mula sa guro. At si Dario, bagamat pagod, ay nakatanggap ng papuri mula sa kapwa tindero. Matino kang bata, Dario. Babalik-balikan ka ng swerte. Sa gabing iyon, habang magkakasamang kumakain ang pamilya Perez, hindi maiwasang mapaluha si Rosa. Juan, ang mga anak natin kahit maliit pa, may nararating na. Tumango si Juan, mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. Hindi lang sila, Rosa, tayong lahat dahil magkasama tayo. Sa ilalim ng buwan, habang humahampas ang alon sa dalampasigan, ramdam ng pamilyang Perez ang unang bunga ng kanilang sakripisyo. Hindi man malaki, sapat na para patunayan na ang pag-asa ay totoo. Lumipas ang ilang buwan at ang dating kubo ng pamilyang Perez ay unti-unti nang nagbago. Hindi man sementado, ngunit mas matibay na ang bubong at dingding. Sa tulong ng dagdag kita ni Juan at Dario, nakabili sila ng mga kahoy at yero upang ayusin ang kanilang tahanan. Pa, hindi na tumutulo ang ulan sa loob. Sigaw ni Sophie habang nakatingala sa bagong bubong. Ngumiti si Juan, halatang masaya. Walang bata nang giniginaw tuwing gabi. Sa paaralan, si Ella ay lalong nagpupursige. Dahil sa kanyang kasipagan, nakakuha siya ng maliit na scholarship mula sa isang lokal na grupo. Hindi man malaki, sapat para makabawas sa gastusin ng pamilya.
Ma, patingnan nyo, may libreng gamit na ako para sa susunod na taon. Tuwang-tuwang wika ni Ella. Samantala, si Dario ay natuto na ring mag-ipon mula sa kanyang kita. Kahit simpleng baryang nakalagay sa isang maliit na lata, ipinagmamalaki niya ito. Pa, balang araw, makakabili tayo ng sariling bangka. Tutulungan kita. Naluha si Juan sa narinig. Para bang nakikita niya ang sarili sa kanyang anak. Matibay, matiyaga at puno ng pangarap. Si Sophie naman ay patuloy na sumusulat. Ang kanyang mga kwento ay minsan nang binabasa sa klase at pinapalakpakan ng mga guro't kaklase. Isang araw bulong ni Sophie kay Rosa. Isusulat ko ang buong kwento natin para malaman ng iba na kahit mahirap, pwedeng mangarap. Napangiti si Rosa, pinahid ang luha at mahigpit na niyakap ang bunso. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga para sa pamilya ay ang pagbabago sa kanilang samahan. Mas nagiging bukas sila sa isa't isa, mas nagkakaisa, at mas natutong magtiwala na kahit anong unos, basta't magkasama, may pag-asa. Sa hapagkainan, habang magkakasama sila, napuno ng tawanan at kwentuhan ang kanilang maliit na tahanan. Hindi na ito katulad ng dati, puro lungkot at pangamba. Ngayon, may halakhak na, may saya, at higit sa lahat, may pag-asa para sa bukas. Rosa, bulong ni Juan, habang nakatingin sa kanyang pamilya. Ito na siguro ang pinakamagandang biyaya sa lahat. Hindi ang pera, hindi ang material na bagay, kundi ang makita silang masaya at puno ng pangarap. Tumango si Rosa. Oo, Juan, at ito pa lang ang simula. Sa labas ng kanilang bahay, patuloy ang hampas ng alon. Ngunit ngayon, para bang ang dagat ay hindi na isang pagsubok, kundi isang paalala. Ang bawat sakripisyo may kapalit na liwanag. Kabanata 5, Bunga ng Tiyaga. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting mas naging maaaliwalas ang buhay ng pamilyang Perez. Si Juan ay nakabili ng sariling bangka. Hindi bago, ngunit matibay at mas maayos kaysa sa dati niyang gamit. Ito ang naging simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa dagat. Habang inaayos ang bangka, lumapit si Dario, bitbit ang maliit na lata na puno ng ipon. Pa, ito, dagdag para sa bangka, galing to sa mga kinita po sa palengke. Napatigil si Juan, hindi makapaniwala. Niyakap niya ang anak. Salamat anak, ang laki ng tulong mo. Hindi na ako nag-iisa sa laban. Samantala, si Rosa ay abala sa maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay. Dahil sa kaunting ipon, nakapaglagay siya ng mga paninda, asukal, kape, asin at konting sardinas. Rosa, buti naman at may tindahan ka na. Hindi ko na kailangang pumunta pa ng bayan, sabi ng kapitbahay. Mumiti si Rosa, may kasamang pagod ngunit halata ang tuwa. Maliit lang ito, pero malaking tulong para sa pamilya. Si Ella naman ay nakatanggap ng palitang siya ang isa sa napiling estudyanteng padadalhin sa lungsod para sa isang academic training. Hindi niya man akalain, ang sipag at tiyaga niya ay nakilala na rin. Ma, pa, pipiliin lang daw ang pinakamasisipag at may potensyal. Isa ako sa napili. Tuwang-tuwa ang buong pamilya kahit ramdam nila ang gastos na darating. Ngunit sa halip na panghinaan, pinili nilang magsama-sama para suportahan si Ella. Si Sophie ay mas naging determinado rin sa pagsusulat. Ang kanyang mga kwento ay naipublish sa pahayagan ng paaralan at unti-unting napapansin ng mga guro. Balang araw, gagawa ako ng aklat tungkol sa atin para makita ng lahat kung paano nabuhay at lumaban ang isang pamilyang galing sa dagat, pangako niya sa sarili. Sa gabing iyon, habang nagkakainan sila, ramdam ng bawat isa ang kakaibang saya. Hindi na lang simpleng pag-asa ang hawak nila, ngayon ay nararanasan na nila ang bunga ng tiyaga. Ngumiti si Juan habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Mga anak, kung may natutunan tayo, ito yon. Kahit gaano pahirap ang dagat, basta't magkasama tayo, may daraanan at mararating. Tumango si Rosa at mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak. Sa labas, maririnig ang hampas ng alon, hindi na banta, kundi tila musika ng tagumpay. Mula nang magkaroon ng bagong bangka si Juan, mas naging maayos ang kanyang pangingisda.
Hindi na siya masyadong kinakabahan kung masisira ba ang sasakyan sa gitna ng dagat. Kaya niyang pumalaot ng mas malayo at makakuha ng mas maraming huli. Juan, ang dami mong dala ngayon ah! Bati ng kapwa mangingisda habang ibinababa niya ang mga isdang sariwa at kumikintab. Ngumiti siya, pawisan, ngunit may dalanggaan sa dibdib. Salamat sa Diyos, sulit ang bagong bangka. Sa tindahan naman ni Rosa, unti-unting dumadami ang bumibili. Minsan ay hindi na kasya ang maliit na mesa para sa mga paninda. Rosa, baka kailanganin mo ng palakihin to, payo ng kapitbahay. Napaisip siya. Oo nga no, kung madadagdagan pa ng paninda, mas malaking tulong to para sa pamilya. Samantala, si Ella ay patuloy na lumalaban sa eskwela. Dahil sa kanyang dedikasyon, nakilala siya hindi lamang bilang masipag, kundi bilang inspirasyon sa ibang estudyante. Ella, ikaw na naman ang top ng klase, biro ng kaklase niya. Ngumiti siya, nangingiti rin sa tuwa. Hindi lang para sa akin to, para sa pamilya ko. Si Sophie naman ay masigasig sa pagsusulat. Sa maliit nilang baryo, may ilan nang nakakabasa ng kanyang mga tula at maiikling kwento. Isang guro pa ang nagsabi, balang araw, Sophie, baka maging manunulat ka na kilala sa buong bansa. Namula siya sa hiya, ngunit may ningning sa kanyang mga mata. Yan po ang pangarap ko, ma'am. At si Dario, kahit 14 na taong gulang pa lamang, ay nagpapakita na ng tibay at sipag. Nagbebenta pa rin siya sa palengke tuwing Sabado at kung minsan ay tumutulong kay Juan sa pangingisda. Pa, kapag lumaki ako, gusto kong magkaroon din ng bangka tulad mo. Tumingin si Juan sa anak na pangiti. Mas hihigit pa ron ang mararating mo anak. Habang nag-uusap-usap sila isang gabi, ramdam ng lahat na kahit maliit pa lang ang mga pagbabago, unti-unti nang nagiging magaan ang kanilang pamumuhay. Hindi na sila kapos gaya ng dati at higit sa lahat, mas matibay na ang tiwala nila sa isa't isa. Ngunit sa dulo ng kanilang mga ngiti, may bagong hamon na paparating, isang unos na susubok kung gaano katatag ang bunga ng kanilang tiyaga. Madaling araw pa lang nang nagpasya si Juan na pumalaot. Maganda raw ang huli kapag ganong oras at kailangan nila ng dagdag na kita. Kasama niya si Dario, na pilit na gustong tumulong. Pa, sasama ako, aniya, puno ng tapang. Tiyak ka ba anak, masama ang panahon, pag-aalala ni Juan. Pero mariing tumango si Dario. Kaya ko to. Sa di kalayuan, makapal na ulap ang unti-unting bumabalot sa kalangitan. Ang malamig na hangin ay nagbabala ng unos na paparating. Habang binabaybay nila ang dagat, unti-unti nang lumalaki ang mga alon. Juan, bumabalik na ang ibang mangingisda. May bagyo raw, sigaw ng isa sa mga kapwa nila na mabilis nang nagbabalik sa pampang. Nagkatinginan si Juan at Dario. Huli na upang bumalik agad. Malayo na sila at higit sa lahat, kailangan nilang manghuli, kailangan nilang kumain at may maipagbili kinabukasan. Unti-unting bumigat ang hangin. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, kasabay ng kulog na umuugong sa kalangitan. Ang maliit na bangka nila'y tila nilalaruan ng dambuhalang alon. Dario! Kumapit ka ng mahigpit, sigaw ni Juan, habang inaalalayan ang sagwan. Opo pa, tugon ng bata, nanginginig, ngunit matapang. Habang papalapit ang unos, parang lumiliit ang kanilang bangka sa gitna ng karagatan. Ang sigaw ng alon at hagupit ng hangin ay parang nagtatakip sa kanilang tinig. At sa kabila ng lahat, hindi nila alam. Iyon na ang simula ng isang trahedyang babago sa takbo ng kanilang buhay. Kabanata 6. Ang unos ng kapalaran. Lumakas ang ulan. Bumigat ang bawat hampas ng alon na tila gustong lunurin ang maliit na bangkang sinasakyan ni Juan at Dario. Ang langit ay tila pumutok sa galit, kasabay ng mga kidlat na nagliliyab sa kalangitan. Dario, kumapit ka lang, sigaw ni Juan habang pilit niyang pinapainawan ang bangka. Ngunit sa tindi ng alon, halos hindi na sila makagalaw. Ang tubig dagat ay pumapasok na sa loob ng bangka, pinupuno ang kanilang paanan. Pilit na itinatapon ni Juan ang tubig gamit ang maliit na tabo pero mabilis itong napapalitan ng bagong bugso ng alon. Pa, hindi ko na kaya! Sigaw ni Dario, halos hindi marinig dahil sa ugong ng hangin. Sandali lang anak, makakaligtas tayo. Bulalas ni Juan, kahit siya mismo'y nanginginig na ang dibdib sa kaba. Isang napakalakas na alon ang biglang bumangga sa kanilang bangka. Krak! Tunog ng kahoy na halos mabiyak.
Paano pasigaw si Dario habang ang maliit na bangka ay bahagyang nagtilapon. Dario, hawakan mo ko! Ngunit sa isang iglap, isang dampuhalang alon ang tuluyang kumawala at tumama sa kanila. Ang bangka ay bumaon sa gilid at sa lakas ng pag-uga, si Dario ay natangay ng tubig. Dario! Napasigaw si Juan. Pilit inaabot ang anak na unti-unting nilalamon ng talon. Nakikita pa niya ang munting ulo ni Dario na lumilitaw-lilitaw sa ibabaw ng dagat. Ang mga kamay na pilit kumakapit, ngunit sa gitna ng unos, unti-unti itong nawawala sa kanyang paningin. Anak! Anak ko! Sigaw ni Juan habang patuloy na hinahampas ng alon ang kanyang katawan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng rumaragasang unos, isang bata ang kinitil ng dagat, ang pag-asa at liwanag ng pamilyang Perez. Dinala ng karagatan na dati pinagkukunan nila ng buhay. Madaling araw na, ngunit hindi pa rin humuhupa ang dagat. Si Juan, halos wala ng lakas, ay napadpad sa pampang dala ng sirang bangka. Basang-basa, sugatan at nanginginig, agad siyang tinulungan ng ilang mangingisdang nakafita sa kanya. Juan, nasaan si Dario? Sigaw ng isa, agad siyang binuhat. Ngunit hindi siya makapagsalita kaagad. Nang makabawi ng hininga, halos basag ang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Nalunod, anak ko, nawala siya sa dagat. Parang gumuho ang paligid. Ang mga mangingisda ay agad na nagpulasan, nagbitbit ng mga lampara at lambat, at nagsimula ng paghahanap. Ilang bangka ang pumalaot, kahit delikado, dala ng pag-asang baka sakaling mailigtas si Dario. Sa kubo naman ng pamilyang Perez, si Rosa ay hindi mapakali. Hawak niya ang dibdib na parang pinipiga ng matinding kaba. Diyos ko, sana ligtas ang mag-ama ko, bulong niya, halos pabulong na panalangin. Hanggang sa dumating si Juan, sugatan, nakalugmok sa lupa. Agad siyang sinalubong ni Ella at Sophie. Pa, nasaan si Dario? Halos sabay nilang tanong, nanginginig ang mga labi. Ngunit sa katahimikan ni Juan, sa kanyang mga matang puno ng luha, unti-unting tumulo ang sagot. Anak ninyo, hinanap ko, pero kinuha siya ng dagat. Hindi totoo yan pa. Hanapin pa natin siya. Sigaw ni Ella, tumakbo palabas ng bahay at halos gusto nang tumalon sa pampang. Si Sophie naman ay napaluhod, umiiyak ng tahimik, yakap ang nanay niyang halos mawala ng malay sa pagkabigla. Buong baryo ay tumulong sa paghahanap. May ilan pang nagsilabasa ng bangka, kahit ramdam ang panganib. Sigaw ng mga tao ay paulit-ulit, Dario! Dario! Ngunit tanging alon at hampas ng hangin ang tugon ng dagat. Lumipas ang maghapon, lumubog ang araw at dumating ang dilim. Walang nakapulot na katawan, walang palatandaan, walang sagot. Ang dagat ay tahimik na, para bang walang nangyaring trahedya. At doon na napagtanto ng pamilyang Perez, ang kanilang bunso, ang kanilang ilaw, ay tuluyan ng kinitil ng dagat. Tahimik ang buong baryo nang tuluyang ipinahayag ng mga mangingisda. Wala na si Dario. Sa kanilang kubo, ang gabi ay puno ng pang-iyak at panaghoy. Si Rosa ay yakap-yakap ang basang damit ng anak na ibinalik ng isa sa mga nakisuyong mangingisda. Para bang iyon na lamang ang tanging alaala na naiwan sa kanya. Dario, anak ko, paulit-ulit niyang bulong habang umaagos ang luha na walang tigil. Si Juan naman ay nakaupo sa gilid, tahimik, tila ba nalunod din ng kanyang sariling pagkafasala. Sa isipan niya'y paulit-ulit ang sandaling kumawala sa kamay niya ang anak. Kasalanan ko to, dapat ako na lang, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Pa, wag niyo pong sisihin ang sarili niyo, pinilit ni Ella, ngunit ang kanyang tinig ay basag, puno rin ng pait. Si Sophie naman ay nagsusulat sa isang pirasong papel, nanginginig ang kamay, sinusubukang ilabas ang sakit sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit kahit gaano siya magsulat, hindi kayang gamutin ng tinta ang sugat ng pagkawala ng kapatid. Sa mga sumunod na araw, nagdaos ng maliit na lamay ang baryo para kay Dario, kahit wala silang katawan na mailibing. Nagsindi sila ng kandila sa tabing dagat, habang ang mga tao'y nag-alay ng dasal. Ang apoy ng kandila ay nanginginig sa hangin, tila ba sumasabay sa pag-iyak ng pamilya. Dario, mahal na anak, alam naming nasa piling ka na ng Diyos. Dasal ni Rosa. Hawak ang rosaryong halos mabalina,
sa higpit ng pagkapulupot sa kanyang mga daliri. At sa bawat hampas ng alon sa pampang, ramdam ng lahat ang kawalan na iniwan ng dagat. Ang dating pinagmumulan ng kabuhayan, ngayoy nagmistulang halimaw na kumitil ng isang inosenteng buhay. Naging aral para sa pamilyang Perez na hindi lahat ng unlad ay may kasamang tuwa. Sapagkat minsan, sa bawat pag-angat may kapalit na pagkawala. At ang pagkawala ni Dario ay sugat na hinding-hindi na maghihilom sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng sakit, alam nilang kailangan pa ring magpatuloy dahil iyon ang gugustuhin ni Dario para sa kanila. Kabanata 7, ang huling kabanata, ang alaala ni Dario. Lumipas ang mga buwan mula ng lamunin ng dagat si Dario. Sa bawat pagbangon ng araw, ramdam pa rin ng pamilyang Perez ang kawalan. Ngunit tulad ng alon, kahit gaano kahigpit ang hampas, natututo ring humupa at magbigay daan sa tahimik na dagat. Si Juan ay muling pumalaot, hindi na kasing tapang ng dati, ngunit mas maingat, dala ang alaala ng anak. Sa bawat hagod ng sagwan, nakikita niya sa isip ang munting tinig ni Dario na nagsasabing, "Pa, balang araw gusto ko ring ng bangka tulad mo." Si Rosa naman, kahit sugatan ng puso ay patuloy na nagtitinda. Ngayon, mas madalas siyang magsindi ng kandila sa umaga bago buksan ang kanyang paninda. Panalangin para sa anak na hindi na niya mayayakap muli. Si Ella, nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa bawat medalya at papuri na kanyang nakukuha, palagi niyang sinasambit sa isip, "Para sa iyo to, Dario." Si Sophie naman, mas lalong tumibay sa pagsusulat. Ang kanyang mga tula ay naging mas malalim, puno ng pangungulila at pag-asa, at sa bawat salitang binibitawan, naroon ang pangalan ng kapatid. Hindi na muling naging buo ang pamilyang Perez, ngunit natutunan nilang mabuhay dala ang sugat at alaala. At sa bawat hampas ng alon sa pangpang, palagi nilang naaalala ang batang minsan ay nangarap, tumawa at lumaban kasama nila. Dario ay wala na sa piling nila, ngunit siya'y nanatiling buhay sa kanilang puso. Isang ilaw na kahit kinitil ng dagat ay patuloy na nagniningning sa kanilang mga alaala. Ang kwentong Mga Anak ng Dagat ay hindi lamang tungkol sa kahirapan at pag-angat ng isang pamilya. Isa rin itong paalala na sa bawat paglalakbay ng buhay, may mga unos na darating na hindi natin kayang pigilan. Minsan, kahit nagsisimula ng umunlad ang ating buhay, may kapalit na sakit at pagkawala. Ngunit gaya ng pamilyang Perez, natututo tayong tumayo muli dahil ang alaala ng mga mahal natin sa buhay ay nagsisilbing lakas upang magpatuloy. Sa huli, ang dagat ay hindi lamang sumisimbolo ng panganib at trahedya, ito rin ay sagisag ng buhay. Malawak, mapanganib, ngunit puno ng pag-asa. Para kay Dario at para sa lahat ng pamilya na minsan ay nilamon ng unos, ngunit natutong lumaban at bumangon muli. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ng Mga Anak ng Dagat. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting handog na puno ng pag-ibig, sakripisyo at aral mula sa buhay ng pamilyang Perez. Kung kayo rin ay may sariling kwento na nais ibahagi, maaari ninyo kaming i-email. Nasa description ang detalye. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, i-like ang video at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami pa tayong makasama sa ating mga susunod na istorya. Hanggang sa muli. At tandaan, bawat unos ay may kasunod na liwanag. Kuya Bok Stories.